May opisyal na pahayag, apilar, si Archbishop Romulo Valles, ang arsobispo ng Davao City, kaugnay sa pangyayari, kaguluhan at sa patuloy na paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At ano po ba yung pahayag niya na inilabas na nag-aapila? Kung maalala ninyo, kagabi, habang naka-live tayo, may mga nagpahayag sa kanilang komento na tapos na daw ang pag-search dahil may order ang korte. Okay, so magandang hapon po. Magandang hapon po. Meron po kaming temporary protection order. Kasama ko po ang sheriff ng Regional Trial Court ng Davao City, no? Kung ialaw natin, babasahin po niya yung order po ng korte. Sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Sabi sa One News, 15 in Davao City has issued a cease and desist order directing the PNP to halt their operations. Mali rin One News within the KOJC compound. Halt its operations, hindi sinabing i-halt yung operations. Yun, kagabi, may nag-comment din na pinahinto na ang operation dahil sa inalabas na court order. So, tatalakayin natin at ipakita din natin yung opisyal na pahayag ni dating CBCP President at ngayon ang kasalukuyang Arsobispo ng Davao, Archbishop Romulo Valles. Sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. At nauna nang pinaliwanag ni Attorney Libayan kung ano ang laman sa naturang court order. Napaka-solid naman ng explanation ng ng judge doon. Wala naman dapat pag-anuhan doon eh. Wala naman dapat pagtalunan doon. Tingnan natin. Ito. The Supreme Court says the temporary protection order from Davao City RTC Branch 15 does not prevent the enforcement of the arrest warrant against KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. This does not deter the service of the warrant. Sinabi ko rin yan eh. Ba't ayaw nyo maniwala sa akin? Supreme Court na yung nagsasabi ha. Hindi na ako. Hindi na yung attorney no case na bobong abogado. Okay. Supreme Court na nagsabi. This does not deter the service of the warrant, as he said. The Davao RTC mandated the Philippine National Police to... Okay, pagkatapos nito, ipakita natin yung inilabas na pahayag ni Archbishop Romulo Valles. Move all barricades and blockades obstructing access to the KOJC compound. Yun lang naman. PNP was also ordered to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. Yun lang naman. Wala naman na. Pero nandun pa. Police have already eased restrictions entering the KOJC compound but remain outside it. KOJC members can now freely enter and exit the property. Yun lang. That's it, pansit. That's it, pansit. Ito, KOJC members as Kibuloy Shield. Tignan natin ito. Ito ang inilabas na order na ipinakita ng sheriff at ng lawyer niya, attorney ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinaserve nila, mga kabatas natin. The RTC, sabi sa One News, 15 in Davao City has issued a cease and desist order directing the PNP to halt their operations. Mali rin One News within the KOJC compound. Halt its operations, hindi sinabing i-halt yung operations. Naniniwala kasi kayo. Bakit andun pa yung mga polis? Dapat i-contempt sila ng korte. Bakit andun pa rin? Di pa ata yan full news attorney. Dami-dami na nga nating news na pinuntahan. Recall, ano pang gagawin natin dito, ha?
Ano ba, gusto kasi nila yung di naman pwede implying that stopping also includes the stop of arrest. Mahilig kasi si Kibuloy sa stop eh. Siya lang makakapag-stop dito tulad nga ng sinabi ko. Bakit hindi stop ni Kibuloy ito? Ngayon yung nasa kapangyarihan niya yung pag-stop? Yun lang. Doon na lang sa heads. This court under the current situation sees that the agency ought to direct the PNP Region 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. Itong ano ba, itong PNP, kunwari nandun sila sa labas, yung nagja-jogging, di ba? Yun naman ang ginagawa nila, yung nagja-jogging sila sa labas. Mapapaalis mo ba sila doon? Pwede ba silang paalisin doon? Hindi naman property ng Kojik yun. The PNP is hereby ordered to remove all forms of Wala. academic and dispositive walang duration na nakalagod. Oh. Temporary protection. Wala. So, dapat po ang mga pulis, salamat po sa inyo, pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Attorney Torion naman. Kaya nga sila So, ayan ang sabi ni Attorney Torion. Batay sa order ng korte, pwede na daw umalis ang mga kapulisan. hindi umalis eh. Kasi wala naman sinabing pwede na silang umalis. Oh, sabi ni Isa Bianca, naalala ko nung nag-testimony ako dati sa Kojik. Kojik ka dati, Isa? May mansion na daw ako sa langit. Ipapakita daw yon ng ama sa akin sa panaginip. Lahat ng mga kabatch ko na naginip na sila na nakita na nila mansion nila sa langit, pero ako hindi na naginip. Kaya nagtanong ako sa leader namin, sabi baka kulang pa ako sa pagbibigay, dapat daw buo ko ibigay 10% sa sahod ko. Or higitan ko pa. Para magpakita sa akin sa panaginip si Pastor. Nako. Then, nag-usap-usap kami nung umalis na kami sa Kojik. Biglang sabi nila sa akin, hindi daw totoo na naginip sila. Sinabi lang daw nila yon para maraming magtiwala na bagong members. Hala, scaman ba yan? Hala, delicate yan ah. Ito naman si Attorney Torion, umalis na kayo. Klaro Oh, ito 4 hours ang ago to. duration. So, dapat po ang mga pulis, salamat po sa inyo, pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Kailangan po nila i-remove yung mga barriers. Kailangan Barriers lang. i-remove yung barricades, blockades, no? That bar the access to and from the subject compound and hinder, ito importante, hinder petitioners' religious, academic, and proprietary rights in the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. So, yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito. Ano ba yan? Saan doon nung inorderan na umalis sila? Ayan ang hinahanap ni Attorney Limayan. Asan sa order na paalisin na ang mga pulis? Attorney, Sa KOJC compound. So, yun po ang order. saan yun? Hindi ko makita. At nakausap ko na po si General Torre. Sinabihan ko siya na may order na. Sinabihan ko siya, sir, pwede na po kayo umalis. Saan po ba kayo? Nandun daw siya sa regional office. So, pinapunta niya ako doon. Kasama yung sheriff. So, puntahan po namin siya doon para ma-serve po ito formally itong order po ng korte. Marami. Just tignan mo, 4 hours ago yan ha. Ito. 4 hours ago. Their disagreement with us, even anger. But all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo.
Human Shield daw yung mga, nandito sila, 4 hours ago din. 4 hours ago. 3 hours ago. 3 hours ago. Inis lang nila yung restrictions. Nandyan pa rin sila. Tapos nagsalita ang Supreme Court. Kasi sa sobrang dami ng maling impormasyon, kailangan pa yung Supreme Court mag-explain. Meron naman ako. Kulang ba ako sa inyo, mga Kojik? Hindi naman makita. Hindi pala makita. Sige, guide ko na. Yan kailangan pa yung Supreme Court mag-explain. And-explain ko na yan. Kalalabas pa lang kasi alam ko maraming fake news ang lalabas. Kulang pa ba ako sa inyo? Mga Kojik? Ha? Kulang pa ba? Okay, yun ang nauna ng paliwanag ni Attorney Libayan at may inilabas na din ang Supreme Court kaugnay sa order sa Regional Trial Court, mga kapatid. At ayon sa DILG, Sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin namin siyang hahanapin. Dahil kung babasahin natin ang order, tanggalin ang barikada, ang mga barriers, at ang mga blockades. Pero hindi sinasabi rito na titigil kami. Mahahanap na namin si Pastor, tuloy-tuloy pa rin namin ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. okay, so tuloy-tuloy pa ang paghahanap. Naunang naglabas ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na sana di gawing taguan ni Kibuloy ang kanyang mga miyembro. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? He did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Okay. So, si dating CBCP President Archbishop Romulo Valles na kasalukuyang arsobispo sa Davao ay naglabas ng kaniyang pahayag kaugnay sa pangyayari diyan sa Davao. Ito ang pahayag ni Archbishop Romulo Valles. Ayon sa kanya, may lagda ito ni Archbishop Romulo. Peace, sobriety, and mutual respect. So, an appeal for peace, sobriety, and mutual respect. As the shepherd of the Catholic faithful of the Archdiocese of Davao, I am morally impelled to speak out for and in behalf of peace, and to make an appeal for calmness and sobriety among the people of Davao City, especially those involved in ongoing situation at the KOGC compound here. This may not be the opportune moment to share my insights on the reasons that led on the current very disturbing situation. I simply wish to reiterate what so many people from Davao City and outside are calling for. That is the respect of the rule of law, careful discernment, and prudence, and regard for the basic civil liberties guaranteed by our Constitution must be observed in compliance
with the directives of the courts. The prolonged search being conducted, coupled with the overwhelming presence of law enforcers in the place dedicated for religious worship and for the education of the youth, is alarming and troubling, as it touches some sensitive issues on religious freedom. I appeal for the immediate peaceful resolution to the situation and the mutual respect and introspection of all. Let us respect the humanity of everyone and their inherent rights. Let sobriety take the upper hand in our judgment and action. I fervently ask our faithful to pray for peace and sobriety in our hearts and minds. Let us pray that justice, peace may continue to reign in our beloved city. May our Lord bless us and guide our feet into the way of peace. Canticle of Zechariah, Luke chapter 1, verses 68 to 79. May our Blessed Mother, Our Lady of Peace, continue to accompany us here in the city of Davao. Signed, Archbishop Romulo G. Valles, D.D., Archbishop of Davao, 27 August 2024. Okay, yun ang opisyal na pahayag na inilabas ng Arsobispo ng Davao, no? Kaugnay sa pangyayari na una nang naulat din na may medyang nasaktan at kanina may mga media na namang nagreklamo, no? At na pinablatter nila. Parang hidwaan sa pagitan nga raw ng mga nagsusearch para kay Pastor Apollo Kibuloy. Balik sa inyo. Marymon, before we move on to the other questions, I just want to know what happened to your hand. I'm a little bit worried kasi in the videos that we've been getting, parang at some point the clashes were turning out to be violent. So naapektuhan ka ba? Siguro, isa lang yung pinaka naging malinaw na experience natin yung kaninang tanghali. Okay, we lost her for a bit again, but anyways, the video that we're seeing right now is from Marymon earlier today, wherein she was being chased away by KOJC supporters. Pinapalayas siya from the area. We've got Marymon back on the line now. Yeah, there we go. So we heard the video. Wala. So ito ang unang media na naharas. So again, that was recorded earlier, but we've got Marymon live back online now. So sorry, you cut out just as you were saying what happened. So what happened to your hand, and what kind of clashes did you encounter there? So far, when it comes to the situation earlier, napalibutan tayo ng ilang members of KOJC and with their umbrellas and yung parang kanilang mga placards showing yung kanilang parang motto against President Bongbong Marcos, yung pag-protekta dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginamit nila yon para takpan tayo at i-push tayo away sa kung saan tayo nakatayo earlier. So hinampas-hampas nila ito sa atin habang naglalakad tayo papalayo. At the same time, yung payong na nakapalibutan siguro na galit sila dahil ang One News nagpalabas na nakuha bukod na siguro doon sa pinalabas nila na ang mga pulis ay hinaharangan ng mga kaanib ni Kibuloy na makapasok. At hindi lang ang taga One News, meron pang kaninang umaga nagrereklamo na mga media dahil sinasigawan sila na bayaran. At hindi pinapasok pati na yung sa PTV na sasakyan.
Ito. Naharangan sila. So habang nagtalakay tayo dito gabi, yun, may mga reklamo na pinaalis na daw umano ang PNP batay sa order ng korte. Pero wala namang sinasabi na pinaalis. Yung mga barriers, tatanggalin. Pero sa ulat, nakita naman natin na kahit ang grupo ng KOJC nagsagawa ng barriers at may saksakyan na may sasakyan din sa dating army na nakuhaan ng baril sa Pronsit area. Batay sa balita. Okay, patuloy natin ang pagtutok sa pangyayaring ito, mga kapatid. So, yon ang sabi ng DILG, patuloy ang kanilang paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo na positibong-positibo sila na matunto nila ang kinaroroonan dito. Batay sa ipinakitang paggamit nila ng scanner. Itong scanner na to. 2.98 meters going up and moving. Okay, everybody move out. Everybody move out. Everybody move out. Go. Uy, ani. Uy, awat. Sus, ikaw man day. 2 hits kanina naman. Pero again, sa next hit, wala na, negative na. Then, Lalo sila yung heartbeat na ano sa baba. Ha? Lalo sila yung heartbeat na ano sa baba. Ayun, tawan. Seryoso ka na sila. Ayun yung heartbeat machine po, mga patid. O, pinapakita ko sa inyo. Yun yung dala nila, move nila. Yung gadget nila, nandun sa kamay ng mga operator. O, yun may move nila. Nasa plano mag-ukay talaga, mga patid. At may kumakalat din na news na bubumbahin daw. Wala namang pahayag ang PNP na plano nilang bumbahin yung tunnel na pinaniwalaang tinataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yung sinabi na malapit na talaga mahuli, okay, antabayanan po natin, mga kapatid, kung mapa-stop ba ito ni Pastor Apollo Kibuloy ang kasalukuyang paghanap niya sa kaniyang kinaroroonan ngayon. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. Abangan natin, patuloy nating tutukan ang mga pangyayaring ito. So, lalo na sa mga supporters diyan ni Kibuloy, mahinahon lang kayo. Ang gusto niyo, yung media lang na nagkakalat ng fake news. Okay. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.